So guys 'no, patuloy po tayong, ah, manalangin 'no, para po sa ating Pangulo, para po siya ay gabayan palagi lalong-lalo na napakarami pong mga evil forces na talaga namang gusto na pabagsakin ang ating Pangulo. Guys, naniniwala ako 'no na ang Pangulo natin ay itinalaga ng Diyos sa Pilipinas. Naniniwala ako na ang Pangulo natin, BBM, ay, ah, appointed and anointed by God. Kasi mga kaibigan, meron pong mga appointed pero hindi naman anointed, 'di ba? May mga gano'n po, eh. Okay, paano 'yon? Paano ba 'yon? Katulad na lang po ng ano, way back po 'no sa Bible, si Haring Saul, si Haring Saul po mga kaibigan ay appointed 'no, appointed po siya, na maging hari ng Israel. Pero hindi po siya talagang matatawag na anointed, 'di ba? Kaya nga po, doon po sa kanyang pagiging hari ay mas marami pa po yung nagawa niya na, pagkakasala sa Panginoong Diyos, 'di ba? Itong si Haring Saul. Sa una, okay, maganda, pero dahil nag-creep in sa kanyang puso ang pride at yung alam mo na, yung kagustuhan niya na siya yung magiging mas sikat kaysa kay King David, ayun po, pumasok po ang, demonyo 'no, sa kanya pong, puso, sa kanyang isipan at yun nga, naging masama po ang kanyang, paghahari sa Israel 'no. So, yung sinasabi ko, merong leader na appointed lang but not anointed. Pero yung pangulo po natin si BBM, si Bongbong Marcos Jr. ay appointed na siya at the same time anointed pa, 'di ba? Kung iko-compare po natin siya kay, dating Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte, oo, appointed. Appointed siya 'no, pero hindi po siya anointed, 'di ba? Kaya kita mo anong nangyari sa kanyang presidency. Failure, 'no? A total failure. War on drugs, wawakasan daw niya 3 to 6 months. Anong nangyari? Natapos ang 6 years, hindi niya nawakasan. Tapos ang dami pang pegi. O criminality, wawakasan ko yan, naku, madali lang yan. 3 araw, 3 to 6 months, tapos na yan. Ano nangyari? Criminality, corruption, wala, hindi niya nawakasan. Bagkus ay inamin niya na hindi niya kaya. Hindi niya kayang wakasan ang korupsyon sa ating bansa dahil ito daw ay endemic. So hindi daw niya kayang wakasan. Kaya sabi niya, kahit bigyan pa ako ng 20 years, hindi ko kayang wakasan ito, maghanap kayo ng Marcos. See? Yun po ang nangyari, no? So, si PBBM po ang ating Pangulo, appointed at the same time anointed. 'Di ba? Si Rodrigo Duterte, appointed lang but not anointed. So yan po ang pagkakaiba ng dalawang leader na yan. Si PBBM, appointed at the same time ay anointed din. Kaya kita mo ang mga ginagawa niya mga kaibigan, talagang para talaga sa kabutihan ng mga Pilipino, para iangat ang buhay ng mga Pilipino at para talaga dalhin tayo sa tunay na bagong Pilipinas. Iyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Maipagmamalaki natin mga kaibigan kahit saan pa tayo magpunta at kahit saan tayo makarating na bansa, may maipagmamalaki tayong Pangulo. O konting segue lang mga kaibigan, nung pumunta kami ng Malaysia, no? Pumunta kami ng Malaysia. Tapos siyempre usap-usap, meron kaming tourist guide 'no, Malaysian. Magaling po siya mag-English. Ngayon mga kaibigan, alam niyo ba, nakakatuwa, sabi ko nga dapat ni-record ko, eh. Alam niyo ba mga kaibigan na maganda po ang kanyang, sinasabi at ang kanyang, perspective 'no, tungkol po kay Apu Lakay at kay President Marcos Jr. Alam niyo ba mga kaibigan, alam niya yung history ng Philippines. At sabi po niya during Marcos Sr. ay talagang maganda ang Pilipinas, nangunguna. Nangunguna daw mga kaibigan, sabi niya, Malaysian ito pero alam niya. Sabi niya nangunguna ang Pilipinas noon sa Southeast Asia. At ang sabi niya, ang mga Pilipino noon tinitingala sa panahon daw ni President Marcos Sr. At ang sabi niya
Leader 'yan, si Marcos Senior, leader 'yan sa iba-ibang mga leader ng bansa. Si Marcos Senior daw yung leader. Oo, 'di ba? Alam niya guys, alam niya at ang sabi niya ha, yung pera niyo nga noon, malaki nga ang pera niyo noon, malaki ang pera niyo. Kung i-ano daw siya sa dollar, $1, ₱2. Oh, ah, parang magkaano lang guys 'no, kumbaga, ano bang tawag dito, magkadikit lang 'no? Pero sabi niya ngayon magkano na yung ano niyo, yung, $1 pagkatapos magkano na kung iko-convert? Sabi namin 59. Eh, dati ano lang yan, eh, $1 tapos ₱2. Oh, oh, 'di ba? So, kung titignan natin alam po niya yung nangyari na history, Malaysian po 'yan. Tapos mga kaibigan, ang sabi din niya 'no, si Marcos Jr. daw po ay magaling, oo. Magaling ang pamumuno ni Marcos Jr. sabi po niya, at talagang nakikita daw niya na si Marcos Jr. daw kasi tawag niya kay PBBM, Marcos Jr. eh 'no. So si Marcos Jr. daw mga kaibigan sabi niya ay kinikilala daw 'no, marami daw humahanga sa ating pangulo sa iba-ibang panig ng mundo. Oh, alam niya guys. At siya po ay Malaysian. Alam po niya mga kaibigan ang history ng ating bansa, 'no? Sabi po niya magaling daw po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kita niyo mga kaibigan, Malaysian citizen, guys 'no, yung aming tourist guide. Siyempre sa Malaysia kami pumunta, eh, Malaysian po siya. At hanga po siya kay Apu Lakay at hanga din po siya kay PBBM, 'di ba? Kasi kaedaran ko lang siya guys, eh, siyempre naabutan niya sina Apu Lakay 'no. So, alam po niya ang history ng Pilipinas. Kapag siya po ay pinagkuwento mo, alam niya ang history ng Pilipinas na sa panahon po ni Apu Lakay, tayo ay nangunguna sa Southeast Asia. Ang sabi pa niya guys nakakatuwa alam niya talaga. Ang sabi niya, "Mas mayaman pa nga kayo kaysa China, eh." Oh, kita mo 'yan. Alam niya mga kaibigan na ang Pilipinas ay mas mayaman pa kaysa China during the time of President Marcos Sr. O kita niyo, meaning to say mga kaibigan, nagkamali talaga tayo, nagkamali ang mga Pilipino na pinabagsak ang isang napakagaling na pangulo. Black propaganda, ay martial law, maraming mga pinapatay, ay mga tinorture, martial law. Hello, ang ginawa ni President Marcos Sr. ay i-save ang Pilipinas sa pagiging tiyak na komunistang bansa. Dahil during that time, yung mga nakapaligid na mga bansa natin ay kinukubkob na sila ng komunista at nagtagumpay ang mga komunista. Pero ang Pilipinas, dahil po sa galing ng ating Pangulong Marcos Sr., kanya pong pinigilan ang pagiging komunista ng ating bansa sa pamagitan ng pagdideklara ng martial law at pinaghuhuli ang mga komunistang ito na talaga namang gustong pabagsakin ang ating gobyerno. Mga kaibigan, alam ko yung history. Kaya ko yung i-discuss sa inyo, mga kaibigan, no? Pero siyempre, iba yung topic natin, no? Magmula sa paano na form yung NPA. Dalawa yan guys dalawang faction ng NPA yan no. Kay Joma tsaka yung isa na faction ng NPA na sumusuporta sa ating gobyerno. So yung mga NPA, yung grupo ng NPA na sumusuporta sa ating gobyerno, hindi sila yung naghihimagsik kundi itong grupo ni Joma Sison, no? So alam ko yan i-discuss guys, no? Hanggang sa pagbagsak ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Alam kong i-discuss yan. Kaya, eto mali po ang nangyari sa Pilipinas. EDSA is the biggest mistake in the history of the Philippines. Dahil sa EDSA na yan, nagkawindang-windang ang bansa natin. Dahil sa EDSA na yan, naging mahirap ang ating bansa. Dahil sa EDSA na yan, lumubo ang pagkakautang ng ating bansa. Dahil sa EDSA na yan, dumami ang korupsyon, dumami ang kurap. At talaga namang ang Pilipinas ay napag-iwanan na sa Asia. Kung dati ay nangunguna tayo sa Asia, pero ngayon napag-iiwanan ang Pilipinas. Ngayon pa lang unti-unting bumabangon ang ating bansa under the
presidency of President Marcos Jr. Ang problema, 6 na taon lang ang Pangulo natin. Kaya nga, di ba, paano niya i-continue yung mga magagandang programa, magagandang proyekto kung mapapalitan na naman ng isang magiging presidente na hindi naman itutuloy yung magaganda niyang mga ginawa, mga programa at yung mga proyekto. Paano na? Kaya mga kaibigan, no, konting segue lang, no, naku, first topic pa lang natin to. Kaya guys, no, talagang ako ay go na go ako sa Chacha. Charter change, palitan ang ating constitution. Obsolete na ang 1987 constitution. At sa 1987 constitution, tinanggalan tayo ng karapatan na pumili, bumoto ng ating presidente. Sa 1987 constitution, mga kaibigan, tinanggal yung ating demokrasya. Biruin mo, hindi mo na pwedeng iboto ulit yung presidente na sa tingin mo ay napakagaling. Hindi mo na pwede ulit iboto yung presidente na sa tingin mo ay nakakapagpaunlad ng ating bansa. Pinigilan tayo, inoppress nila ang ating karapatan na bumoto ng presidente na para sa mga Pilipino. Diba? Kaya para sa akin guys, no, dapat talaga magkaroon na ng Chacha, charter change, para talagang palitan ang ating 1987 Constitution. O, di ba? Kung kayo ay agree sa sinasabi ko, please comment down your answer. Okay? Comment down your answer. Okay, basa muna tayo ng konti bago tayo pumunta sa susunod nating topic. Yan. Bayan ko, yes to Chacha. Yan. O nga, no? Yan. And then, bayan ko, galing niyo po. Very informative po, Admin Rich. Marami pong salamat. Yan. Yan. Correct po kayo dyan, Admin Rich. Salamat po, no? Yan. Okay. Sino pa? Si BMB? Hello. Hello daw. The Lone Star State. Good morning. BMB Romy, hello. Ma'am Admin Rich, happy morning. God bless. God bless din po sa inyo. The Lone Star. Si BMB Romy, no? Ayan. God bless po. At saka si BMB Romy, the Lone Star. Hello daw, Lone Stars. State, good morning. Good morning din po, no? Yan. Okay. So, hindi masyadong lumalabas. Tingnan ko dito. Yan. Okay. I totally agree, sabi ni at the 093, I totally agree. Yes to Chacha, dapat hanggang 3 terms, isang sitting president. Correct, no? At least 3 terms. Kasi katulad niya, no, ang Pangulo natin, napakagaling. Ang daming binago sa sistema para mawala ang korupsyon, para umayos yung ating produksyon sa palay. Tingnan mo mga kaibigan, ito lang ang napakalaking legacy ng Pangulo natin. Di ba pagpasok ng Pangulo natin, puro import ang bigas at halos wala nang nagtatanim ng palay? Anong ginawa ng Pangulo natin? Guys, ginawa na ng Pangulo natin ang effort niya, binago ang sistema ng agriculture at talaga namang nagpatayo ng mga rice processing, nagpagawa ng mga irigasyon, ng mga dams, binura yung mga pagkakautang ng mga magsasaka, binigyan sila ng financial assistance, binigyan sila ng mga makabagong makinarya na magagamit nila. Yung kanilang mga anak ay talaga namang merong mga scholarship program, tapos binigyan sila ng titulo ng lupa. Guys, no, for so many years, mga magsasaka senior citizen na nagpapasalamat sa ating Pangulo, ngayon lang daw nila nakuha ang kanilang titulo after how many decades. Guys, talagang pinarami ng ating Pangulo, no, yung production ng palay sa pamagitan ng pagbabago ng sistema nitong agriculture. Kita mo ngayon, kahit may krisis, guys, ang dami nating production ng palay. Grabe. So, yan po ang effort ng ating Pangulo. Unlike sa panahon ni Duterte, wala tayong ginawa mag-import na mag-import. To the point na nag-import pa ng mga bigas na may bukbok, no, sa Thailand. Bakit? Kasi during the time, nagkukulang din ang Thailand. Nagkukulang din yung ibang mga bansa. So, ang binibigay na lang nila sa atin ay may bukbok. At kita nyo si Manny Piñol, yung Agriculture Secretary ni Duterte, di ba? Mismo, on screen, on cam, mga kaibigan sa live stream, kumain siya ng bigas na may bukbok at saka galunggong.
tinuruan pa niya tayo, paano saingin. Ang sabi niya, "O eto, hugasan niyo lang mabuti, ganito gawin niyo, tapos ganito, o pagkatapos hugasan ng ilang beses, o yan, mawawala na yung bukbok diyan. Tapos, o eto, ganito yung ano, pag ano ng tubig, paglagay ng tubig." Tinuruan pa tayo, tapos nung naluto na, ayun, kumain siya, sabi niya, "Hindi naman nakakalason yung ano, yung kanin na may bukbok." O kita mo yan, pinapakain tayo ng bukbok in the time of Duterte. May bukbok na nga, super mahal pa. Pero ngayon sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang bukbok. Masarap ang mga bigas at may 20 pesos pa na bigas at meron pang mga nakakakuha ng mga libre talaga. Grabe mga kaibigan. Kaya kung titingnan mo 'no, sa administrasyon ng ating pangulo, eto talaga mga kaibigan ang masasabi mo na administrasyon na maraming nagawa para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Hindi katulad sa panahon ni Duterte na wala pong nagawa kundi pagpapapatayin ang mga Pilipino, pagnakawan ang mga Pilipino, dayain ang mga Pilipino at iangat payamanin ang kanyang mga Chinese na mga kaibigan. Yan po ang ginawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Walang kuwentang presidente. Inutil, inutil si dating Pangulong Duterte ay isang inutil na Pangulo ng Pilipinas. Ang pinaka-worst na presidente na naabutan ko na ni isang ayuda, pandemic, hindi man lang nagbigay. Grabe, no? Okay, sabi ni Irma Kapuyan, dapat ngang magkaroon ng tsa-tsa at maging Prime Minister na si Sir President BB Marcos, alang-alang sa bagong henerasyon ng Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. O nga, no? Dapat talaga magka-tsa-tsa na, no? Bayan ko, mga magsasaka at agrikultura ngayon lang po nabigyan ng pansin. Tama po kayo. Grabe, ngayon lang po talaga, no? Guys, ano, alam ko yun kasi siyempre kami nakakasama kami 'no, sa mga lakad ni PBBM, may mga event. Yung namimigay siya ng CLOA, ng mga yung titulo ng mga lupa guys 'no, tapos namimigay ng ano, ng financial assistance tig 10,000. Biruin mo guys, lahat yan, Luzon, Visayas, Mindanao pinupuntahan niya. At napakaraming tao niyan guys. Sa isang event 'no, minsan 5,000 umaabot pa nga ng 10,000 ang tao kapag ang laki ng venue. Lahat yun, may ano lahat yun, may pera lahat yun, financial assistance, 10,000 mga kaibigan, gano'n po. Meaning to say, ang pangulo natin lahat po ng budget punta talaga sa sambayan ng Pilipino, walang nakaw. Kasi nagagawa ngayon 'no, bakit sa panahon ni Duterte, ni ayuda lang hindi pa magawa ng tama? Bakit ngayon wala ng pandemic, dapat nga wala ng ayuda, eh. Pero ngayon pa mga kaibigan, talagang itong mga farmers natin talagang nabibigyan sila ng financial assistance kasi gusto ng pangulo na lumago yung agrikultura at dumami ang produksyon ng ating bigas. Kaya kita niyo mga kaibigan, hindi tayo nauubusan. Hindi tayo import-import, 'di ba? Oh, 'di ba nagbigay pa nga ng yung memo ang ating pangulo? Walang importation, 'di ba? Oh, 6 months nun walang importation. After ng 6 months, 'di ba, nag-extend pa uli, no importation. Kasi nga sobrang dami ng ano, na-produce na rice dahil yan sa galing ng ginawa ng ating pangulo. At yan mga kaibigan, hindi yan nakikita ng mga DDS. Pero yung iba 'no, nakikita nila pero nagbubulag-bulagan sila kasi talagang sila'y tanga at bobo at sadyang bulag, 'no? Oh, good morning po, watching from Hong Kong. Sabi po ni Ninita De Leon. Maraming pong salamat Ninita sa iyong panonood, no? Ako po si Admin Rich, no? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako po yung guest dito sa page po ni Niolo. Yan mga kaibigan, punta na po tayo sa ating pangalawang topic. Naku, unang topic pa lang natin, naka 32 minutes na tayo. First topic pa lang, naka 32 minutes na tayo. Oh my God. Oh, eto naman, pangalawang topic natin, guys, no? Sabi po ni BP Duterte, yan, si Sara, no? Sabi po ni Sara,
Ito, VP Duterte warns public versus individuals posing as her on messaging app. Lokohin mong sarili mo. Yan, mahilig ka magawa-gawa ng kwento. Ginagawa-gawa mo yan para sabihin na meron sa yung naninira, no? Kasi sa totoo lang, walang naninira sa iyo, no? Walang naninira sa iyo. Ang totoo niyan, kayo yung mga naninira sa gobyerno at sa pangulo. So dahil sa walang naninira sa iyo at gusto mong palabasin na may naninira sa iyo para sabihin na, "Ay sinisiraan ako." Oh, so ganyan, naglalabas ka ng statement na ganyan, na kunwari wina-warningan mo ang publiko dahil may mga individual na nagpo-post 'no, as, kunwari nagkukunwaring ikaw, 'di ba? Oh, "Wag kami, Sara Duterte, dahil alam namin ang ugali mo. Wag kami, alam namin ang ugali mo. Ikaw ay gano'n." Oh, 'di ba? At yung tatay mo mismo nagsabi, 'di ba? Ikaw ay dramatic actress. Oh, sabi ng tatay mo 'yan, 'di ba? Oh, remember nung mga panahon na sinabi mo na ikaw ay rape victim, anong sabi ng tatay mo? Naku, maniwala kayo diyan kay Inday, eh, ano 'yan, dramatista 'yan, dramatista ka daw, oh, pinapalabas mo 'no na merong nagpo-post na nagpapanggap na ikaw, yun pala, baka naman isa 'yan sa mga troll mo or baka isa 'yan sa mga influencer mo, inutusan mo na magpanggap, 'di ba? Oh, para kunwari may naninira sa'yo, kasi wala namang naninira sa'yo, eh. Kung anong nangyayari sa'yo ngayon, ikaw ang sumisira sa sarili mo, nagse-self-destruct ka, oh, 'di ba? Oh, mga nanonood dito, naniniwala ba kayo sa'kin na itong si Sara Duterte ay nagse-self-destruct at hindi na siya kailangang sirain pa dahil matagal na siyang sira, 'di ba? Oh, totoo 'yun. Ah, si Inday siraulo, sabi ni Maria Lourdes Aurelio Naka. Correct po kayo diyan, siraulo talaga siya 'no? Irma Kapuyan, tunay at totoong may gininto ang puso at isipan si President BB Marcos. Manang-mana kay Apo Lakay Marcos Sr. Opo, 'no? True. Kita mo nga 'yan, oh. Oh, eto, si Duterte ba, nagawa ba ni Duterte na ito nga lang yung pag-o-open ni PBBM sa Malacanang, nagawa ba ni Duterte 'yan? Hindi. Oh, bakit ino-open ni PBBM ang Malacanang? Oh, tuwing birthday niya, tuwing, Pasko, bakit niya ino-open? Kasi ang katuwiran ng ating pangulo, gusto naman niya na ang mga common tao ay makapasok naman sa Malacanang. Kasi 'di ba ang Malacanang parang siyempre official resident siya ng pangulo ng Pilipinas. Ang mga pumupunta diyan mga diplomat, yung mga, ah malalaking mga tao na mga iniimbitahan, mga officials, senators, congressman, mayors, kung sino ang gustong imbitahan. So ang presidente natin, gusto naman niya ang mga common tao ay talagang makapasok naman ng Malacanang. Kaya nga guys, alam mo, the same talaga si Apo Lakay at saka si PBBM, the same talaga sila guys. Kasi naalala ko noon, no, nung sa panahon ni Apo Lakay, alam niyo ba na ang mga kabataan, mga bata 'no, sa mga public schools, alam niyo ba na laging merong event pumupunta sa Malacanang during the time of President Marcos Sr. Pero nung nawala na po si President Marcos Sr., nawala na yung mga gano'ng event. At during the time of President Marcos Sr., every Christmas, punong-puno ng mga bata from orphanage, from different places in the Philippines. Punong-puno ang Malacanang ng mga bata, ng mga orphans. At nagpa-party doon, no? At talagang binibigyan ng mga regalo.
Yan po 'no, sa panahon ni Apo Lakay. Pero after Apo Lakay, hindi na po nangyari yan. Hindi na po nangyari. So ngayon na lang po ulit sa panahon ni PBBM na ang Malacanang po ay ino-open po sa publiko, 'no? Kaya guys 'no, bukod diyan, kita naman natin 'no, talagang, ang pangulo natin yung mga proyekto niya, programa. O walang gutom kitchen, may ganyan ba si Duterte? Meron bang walang gutom kitchen si Duterte na kung saan halos inaaruga na dun yung mga tao na nasa lansangan o pinapapunta dun para kumain, 'no? Pinapakain sila ng masarap at saka masustansyang pagkain. Oh, may ganun ba na programa si Duterte? Wala, walang ganong programa si Duterte. Itong, Love for All program ni Elisa, may ganyan bang programa sa panahon ni Duterte? Wala. So mga kaibigan, grabe ang dami ngayong ginagawa ng ating gobyerno, ng ating pangulo na magagandang proyekto, magagandang project na never po sumagi sa isipan ni dating Pangulong Duterte. Kasi ang inisip lang noon ni Duterte, magpayaman, magnakaw, maging manyakis, manghalik ng mga babae. Yun lang po ang inisip ni dating Pangulong Duterte. Mag-MJ at saka mag-fentanyl at saka matulog sa kanyang kulambo. Na kahit na umuulan na kahit na bumabagyo na, natutulog pa siya sa kanyang kulambo. Kaya sa panahon din ni Duterte, nag-trending ang hashtag, "Nasaan ang Pangulo?" Oh. Pero sa panahon ni PBBM, may nag-trending ba na hashtag, "Nasaan ang Pangulo?" Wala, 'di ba? Kasi si PBBM, wala pa mang bagyo, nandiyan na, oh, nakikita mo na, oh, sa command center at nakikipag-usap na siya sa kung kani-kaninong tao, 'no? Na-involve sa operation para sa pangangalaga 'no, doon sa darating na bagyo. And then, the moment na andiyan ang bagyo, nandiyan pa rin siya. Kitang-kita ng sambayan ng Pilipino. And then pagkatapos ng bagyo, nandiyan pa rin siya. At kapag clear, medyo clear na, nandun siya on the ground, tinitingnan niya, naglilibot siya sa mga nabagyuhan, kinakamusta niya, "Oh, ano nangyari sa inyo?" Kinakamayan, niyayakap siya ng mga tao. Yan ang ating Pangulo ngayon, Bongbong Marcos, na hindi nagawa ng inyong tatay na si Duterte. Oh, wake up mga DDS, wake up dahil maraming ginagawa ang ating Pangulo ngayon na hindi nagawa ng tatay ni Sara at never din nagawa ni Sara. Unang-una sa lahat mga kaibigan, si Sara mismo umamin. Ayaw daw niya ng crowd. Hindi daw siya mahilig sa crowd. Gusto niya yung ano, yung siya lang mag-isa. Kita mo nga, sabi nga niya, 'di ba? Wala daw siya masyadong kaibigan. Eh paano ka naman magkakaroon maraming kaibigan? Pratinela ka at saka masama ugali mo. Oh, si PBBM, ang kaibigan niya, naku grabe, ang daming kaibigan ni PBBM. Eh, kasi nga talagang si PBBM pangmasa, pang-elitista, pang-middle class, pang-lahat. Yun ang pangulo, yan ang pangulo, lahat kayang pakibagayan. Eh, si Sara, oh, ang kaya lang pakibagayan ni Sara yung mga siraulo na katulad niya, 'di ba? Pero yung matinong tao, hindi niya kayang pakinabangan, hindi niya kayang pakibagayan. Kaya nga ang nangyari, alone, palagi siyang alone, 'di ba? Oh, kahit nasa House of the Representative, eh, walang magkagusto sa kanya na ano, oh, ilan lang ang gustong kumampi sa kanya sa House of the Representative. Yung mga baliw, Barsaga, sino pa? Si si Promel Kid na parang may gano'n na rin 'no, si Chanco, oh. Sino pa? Suntay na manyakis, oh. Konti lang sila, konti lang sila ang, talagang, nag-aano kay Sara, ang gustong, sumapi kay Sara kasi nga Bratinela yan, eh. Sino ba naman magkakagusto sa taong Bratinela na na merong narcissistic, personality. Na gusto siya lang, siya lang, siya lang. Eh, it's not all about her naman, 'di ba? Okay. So, yung ginagawa ngayon ni Sara, wina-warningan daw niya yung public na, "Oh, kapag may nag-post na ganito, hindi ako yon 'no?" Wina-warningan niya yung yung publiko. Kasi meron daw gustong manira sa kanya, magpo-post na kunwari siya.
pero hindi naman siya, "Oy, wag kami Sarah, alam na namin dramatista ka." Sa tatay mo mismo ang nagsabi na ikaw ay dramatic actress, wag kami. At sinabi mo rin 'di ba sa isang interview, ay lahat ng mga tao din sa mundo sinungaling. Oo, 'di ba? So inamin mo sinungaling ka talaga. Oh. Mga guys, ano masasabi niyo sa ating pangalawang topic? Paki-comment nga po, no? Yan. Comment down your answer, mga kaibigan, no? So, ang pangatlong topic natin mga guys ay eto. Yan. Hindi ko makita yung yung mga comment dito. Sandali, tingnan ko Comment, ito, Maria Lourdes Aurelio, Nakajma. Mga DDS kasi uto-uto, ha ha ha. Tama po, uto-uto talaga sila. Uto-uto talaga sila. Irma Kapuyan, at talagang magugoyo na lang nila ay ang mga DDS na alagad at kampon ni nila Kulto. Correct, tama ka dyan. Kahit ano pa ang gawing satsat, paliwanag at bait-baitan ni Saramao, Chucky, it's too late na kasi napakita at nakarinig ng Duterte clan kung gaano sila kasama, mga sakim, gahaman at sakim sa money and power. Tama, correct ka dyan, Irma Kapuyan. Right, and Yuki Sawaki 3721. Like done. Maraming salamat, no? Sa pagla-like. Yan. And bayan po, sila lang po ang may gawain na paninira. Hindi po ganyan ang mga Pilipino. Mula po pumasok mga Duterte, nagkaganyan na po. Tama ka dyan. Correct ka talaga dyan, bayan po, no? Maria Lourdes Aurelio Nakajma. Correct. Siya sumisira sa sarili niya. Yes, tama po kayo, no? And then si Irma Kapuyan ulit, tunay at totoong may ginito ang puso at isipan si President BBM. Nabasa ko na pala to. No? Correct po kayo dyan. No? Okay. Nakikita po natin ngayon na nilalabas po ni PBBM ang pondo para sa bayan. Very transparent. Correct ka dyan, no? Lahat talaga para sa bayan eh. Sa panahon ni Duterte, hindi ganito eh. Anong madalas sabihin ni Duterte? Wala na tayong pera. Wala na tayong pera. Wala na tayong pera. Wala na tayong pera. Ang dami niyang statement guys sa sinasabi niyang wala na tayong pera. Pero ang daming ninakaw, 'di ba? Ang daming ninakaw. Oh, nung nagsilayasan sina Michael Yang, nakabili ng mga property sa Dubai. Oh, ang daming mga ninakaw. Pero pag para sa Pilipino, walang pera. Yan si Duterte. Kapag para sa Pilipino, walang pera. Kapag para sa mga in-check niya mga kaibigan, na mga drug lords, maraming pera. Pwede kayong magnakaw. Sige. Di ba? Sa totoo lang tayo walang personalan. Kakulango.
で